hindi natin maasahan yung katapatan ng Diyos sa atin. Same as true sa tao, kaya nga sinabi ni Santiago dito, huwag umasang tatanggap ng pagpapala ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais niya. Kung ano yung goal mo, kapatid, yun na yun. Kung sinabi mong maglilingkod ka sa Panginoon, maglingkod ka sa Panginoon. Sa kabila ng kahirapan ng buhay po natin, hindi po madali ang buhay ng isang Kristiyano. Andyan nga po yung persecution, andyan nga po yung mga battle natin sa buhay. Pero, the point na ikaw po ay naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw ay nangako sa Panginoon na, Lord, habang buhay kitang paglilingkuran, exercise po natin yung ano na yan, yung paglilingkod po natin na yan. Kaya salamat sa Panginoon talaga, marirealize po natin kung ano po talaga yung buhay natin ngayon, di ba? Kaya nga po, kahit na hindi po tapat ang tao, tapat pa rin po ang Diyos. Panglima, God is love. God is love. Sino po nakakaranas ng pagmamahal po ng Diyos araw-araw? Yan, nararanasan po natin ang pag-ibig ng Diyos araw-araw. Bakit? Pag-gising pa lang po natin sa umaga, maramdaman na po natin ng Diyos sa ating buhay. Kasi nabuhay tayo eh. Nagising tayo, malakas tayo, na-restore yung kalakasan natin. Pagmamahal ng Diyos yun. Nagagawa natin yung gusto natin gawin. Nakakapasok tayo sa trabaho, sa paralan, nakakauwi tayo ng ating bahay, ng ligtas at payapa. Pag-ibig ng Diyos yun. Diba? Ang dami po. 1 John chapter 4 verse 16. 4 verse 16. Nalalaman natin tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Grabe. Ang ganda pala ng word na to. Nakakatuwa po ang Panginoon. Kung tayo po ay gustong manatili sa Panginoon, kung tayo po ay gustong manatili ang Diyos sa ating buhay, manatili po tayo sa Kanya. Yes, hindi lang po dito sinabi, doon po sa John, sabi niyo, if you abide in me, I will abide in you. Ang Diyos po ay magiging sa atin. Kaya po, ramdamin po natin yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Simula pa lamang nung una. Bakit? Kasi, bago tayo dumating sa point na nandito tayo sa kinakatayuan natin, iniibig na po tayo ng Panginoon. Romans chapter 5 verse 8, ito po ang sinabi ng Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Diyos mismo nagkatawang tao para ikaw ay tubusin ng Diyos sa kasalanan. Namatay siya para sa iyo, namatay siya para sa akin, namatay siya para sa kalawakan ng mundong ito. Hindi ka lang niya inisip, hindi lang niya ako inisip, tayong lahat inisip niya. Yung kapangyarihan niya bilang Diyos, hinubad niya. Nagkatawang tao siya, naranasan yung maging tao, pero dumating sa point na pinako natin siya. Hindi man literally na tayo ang nagpako sa Kanya, pero kung isipin mo deeper and deeper, makikita mo na parang ikaw yung nagpako sa Kanya. Kaya kung napanood po natin yung The Passion of the Christ, ilang beses na po natin pinapanood yan, especially kapag Semana Santa, yan po yung mga kapag pinapanood po natin yun, na ano po tayo, di ba? Naiyak po tayo kasi nakita natin yung kasalanan natin na nagawa. Talagang binuhat niya tayo, binuhat niya yung buong mundo para tayo ay mabuhay. Mabuhay saan? Mabuhay sa ikalawang kamatayan. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa buong sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napaka-familiar po natin. Alangan na hindi pa po natin kabisado yung John 3 verse 16 kasi nung bata pa tayo, yan na yung verse na tumatatak sa ating mga buhay. Ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos
Sukdulang pagmamahal, sukdulang katapatan ng Diyos sa atin. Bakit? Kasi yung kaisa-isa niyang anak, pinakamamahal niyang anak, inalay niya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine, binigyan ng Diyos sa atin yung buhay ng kanyang anak para lamang tayo ay hindi mapahamak bagkus tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahirap po sa point of view ni Jesus Christ, mahirap po yun. Kaya nga umiyak siya eh. Kagaya nga ng sinabi niya sa Bible, talagang yung pag-iyak niya parang dugo. Yung pawis niya talagang, may imagine yun, di ba? Parang kung pinagpapawisan ka ng parang ang nanghihina eh. Pero siya talagang tinanggap niya. Tinanggap niya willingly. Kasi, bakit niya tinanggap? Kasi mahal din tayo ng Panginoong Diyos. Di ba? Imagine, si Pedro na nagawa niyang ikaila ang Diyos. Si Judas, nagawa niyang itatwa ang Diyos. Pero anong pinanalangin ng Panginoong Diyos sa kanila? Lord, hindi ko sila pinabayaan. Di ba? Yung pagmamahal po ng Diyos sa atin, napakaganda, napakalawak. Kaya kung babasahin po natin ang buong Biblia, mula Genesis hanggang Revelation, yung pag-ibig po ng Diyos nandoon. Kasi sa Genesis, nagkasala ang tao eh. Supposedly, si Adan at si Eva, nung panahon na yun, yung mga panahon na yun, hindi na sila makakaranas ng kahirapan eh. Kasi nandun sila sa piling ng Diyos Ama. Pero dahil nga po sa temptation, o dahil nga po sa kasalanan pumasok sa tao, dahil nga po limitado lamang ang tao, nagawa nilang hindi sumunod sa utos ng Diyos. At dahil doon, napahamak sila. Mula noon, hanggang ngayon, yun yung kasalanang napakatagal ng minana ng tao. Pero dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, gumawa siya ng paraan. Yung paraan, kumbaga hindi natin maabot yung kalultian ng Diyos, pero dahil nga po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ang Diyos po ay gumawa ng paraan para tayo ay mabuhay. Para tayo ay magkaroon ng reconnection. Yan. If we believe what He did at the cross, yet He abided faithful, He cannot deny Himself. Ito naman yung sinasabi, di ba? John chapter 19 verse 3, when Jesus therefore had received the vinegar, He said, it is finished. It is finished. Natapos na yung mission niya. Diba, kung babasahin po natin, encourage ko po na basahin po natin yung four gospel. Diba, yung Matthew, Mark, Luke, John. And especially yung John po, napakaganda po. Makikita po natin yun kung paano po kumilos, kung paano po nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo kasama yung mga tao. Diba? Natapos na. Natapos na yung mission niya. Nakahang na siya sa cross eh. Pinako na siya ng tao sa cross eh. Pinako na natin ng Diyos sa cross ng panahon na yun. Tinapos niya na. Yan. 1 Peter chapter 2 verse 24, who His own self bare our sins in His own body on the tree, that we being dead to sins should live unto righteousness, by whose stripes ye were healed. Ano po sinasabi dito mga kapatid? Ang ating Panginoon Susub, binata niya po yung kasalanan ng tao. At siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating kasalanan. At tayo pong mga pinatawad ay mabuhay lang. Kailangan nating mamuhay sa katuwiran. Kasi sayang naman po yung pagpapagal ng Diyos sa atin eh. Diba? Imagine, ganito, diba? Sample po. Tayo po mga kabataan. Ako po personally, pinag-aral po ako ng tita ko. At hindi dahil sa, kumbaga nakikita ko po yung nakatapatan ng Diyos sa aking buhay. Pinapag-aral tayo, sinusuportahan tayo ng ibang tao para lang po yung plano po ng Diyos sa ating mga buhay ay maganap. Diba? Maraming mga pinag-aral dito sa buhay ni Kuya Rian, ni Brother Rian. Mga kabataan na pinapag-aral, pahalagahin po natin, di ba? Imagine,
Kung tayo mismo pinapag-aral tayo, yung ibang tao nagsasakripisyo para sa atin, tapos tayo pinapabayaan lang natin yung pag-aral natin, anong maging mangyari sa kanila? Di ba? Malulungkot sila, manlulungo sila. Si Masro din sa Panginoong Hesus. Kung tayo po, niligtas niya po tayo, binalay yung buhay natin, tayo bilang tao, talagang yung kasalanan natin, inako niya, minahal niya tayo mula pa po nung una. Sino po ba tayo para hindi mabuhay sa katotohanan, sa katwiran? Huwag po nating sayangin yung pagpapagal ng Panginoong Hesus sa ating buhay. And tayo naman, huwag po nating sayangin yung pagkakataon na binibigay ng mga mahal natin sa buhay para tayo ay magkaroon ng katagumpayan. Plano po ng Diyos ang lahat ng yan kung bakit nandyan ka. Yeah. 2 Corinthians chapter 5 verse 21, For He hath made Him to be sin for us, for us who knew no sin, that we might be made the righteous of God in Him. Tayo po mga kapatid, ang ating Panginoong Jesus po, wala po siyang kasalanan, pero dahil sa atin, siya po ay naging makasalanan para lamang po tayo ay magkaroon ng katwiran, para lamang po tayo ay mabuhay. Kaya napakaganda po, napakalawak po ng pag-ibig po ng Diyos sa atin. Hindi po siya nagkulang. Kaya kung sabihin mo kapatid, kung sasabihin mo na pinapabayaan ka ng Panginoon, kakamali ka. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Yan. Claim mo po yan. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. 1 Peter chapter 3 verse 18. Sa Tagalog po, basahin po natin para mas malinaw. First Peter chapter 3 verse 18. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Diba? Ang ating Panginoon sa Kristo po walang kasalanan, pero napagbitawan siyang makasalanan niya para sa atin. Diba? Kung imagine po natin nung panahon po ng kay Barsabas. Kilala mo si Barsabas? Sino nakakilala kay Barsabas? Di po nakakilala kay Barsabas. Si Barsabas po ay isang nakulong din, na preso, kasabayan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero iwan ko kung siya po ay mas nauna kaysa kay Jesus Christ. Diba? Si Barsabas at saka si Jesus Christ Barabas. Ayan. Si Barabas po ay makasalanan. Nagnakaw, kaya nakulong din. Tapos, si Jesus Christ nandito din. Ayan. Sabi po ni Poncio Pilato, sino sa kanila ang nais niyong palayain ko? Yan. Desisyon ng mga tao. Kung nandito si Poncio Pilato, kung si Poncio Pilato, Jesus Christ, nasa kaliwa, si Barabas nasa kanan. Sabi po doon, sino sa inyo? Ayan, kayo mga saserdote, mga pariseyo, mga tao, di ba, ganyan. Kailangan palayain si Barabas. Bakit pinalaya si Barabas at si Jesus Christ ay papatayin? Si Barabas po mga kapatid, simbolo po yun ng buhay natin. Si Barabas po mga kapatid, makasalanan din po siya katulad natin. Pero dahil nga po sa kabutihan ng Diyos, sa pumahal ng Diyos kay Barabas, hinako yung kasalanan para siya maging malaya. Diba? Ganun po, nagmamahal ang Diyos sa atin. Kaya nga sabi dito, ang ganda. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay nang minsan para sa inyo na mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Ano po sila sabi dito? Upang iharap kayo sa Diyos. The moment po na tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, naging Panginoon ng ating buhay. Hindi na po yung kaaway yung nakikita ng Diyos sa atin. Ang nakikita niya po, yung pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo.
kahit na tayo makasalanan pa, tinitingnan ng Diyos Ama ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay. Kaya mainam po na tanggapin po natin ang ating Panginoong Yesus. Kasi siya lamang po ang magiging dahilan, magiging daan, katotohanan at may buhay. At wala pong sino mang makakapunta sa harapan ng Diyos Ama kundi sa pamamagitan natin. Luke chapter 23 verse 34, Then said Jesus, Father, forgive them, for they do not what they do. And they parted his raiment and cast lots. For they do not what they do. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Regarding with anyways, isa pong mga patalastas. Kasi meron pong, nung elementary po ako, yung mga kaklase ko po, merong isang notebook na laki doon. So, what do you wanna do? Ngayon, ginawa namin ng yun, parang parody namin. Binalibaliktad namin. So, what do you wanna do? Wanna you do? So, what do you... Parang ganun ba? Parang nirarap-rap lang namin. Diba? Pero dito po, pinatawad po tayo. Diba? Ang Diyos na mismo, hinako niya yung kasalanan natin, tapos ang ating Panginoong Jesucristo, nagsabi rin sa Diyos Ama, Father, forgive them, for they do not what they do. Hindi natin alam yung ginagawa natin pinako natin sa krus ang ating Panginoong Jesucristo Pero niloob ng Diyos yun para tayo mabuhay. Kaya po malaking pasasalamat po natin sa Panginoon na naligtas po tayo. Kaya nga po yung testimony ko po, di ba? 10 taon na po ako naglilingkod sa Panginoon. Pero beside of that 10 years ago, grade 6 pa lamang po ako, 12 years old, matagal na po ako na-invite. Pero dahil nga po, full blood. Full blood Catholic ako nung panahon na yon. Daming dahilan para hindi dumalo. Pero alam niyo po bakit ako ano lang po ito share ko lang po. Alam niyo po ba kung bakit ako naging willing para dumalo sa gawain? Alam niyo po yung tinakot lang ako. Natakot po ako kasi binasahan ako ng Revelation ng panahon na yun Di ba kapag tayo po hindi po natin nakilala ang Panginoon, alangan naman hindi niyo po na-experience yun. Lahat tayo na-experience yun. Sinong gustong pumunta sa langit? Lahat, tataas ang kamay. Sinong gustong pumunta sa impyerno? Walang tataas ang kamay. Pero alam mo ba kung anong daan papuntang langit? Ayun, tamime tayo lahat. Ako tamime ako panahon na yun. Gusto ko pumunta ng langit ng panahon na yun. Pero nga, hindi natin alam kung anong daan Yun po yung naging dahilan. Tapos, babasahan ka pa ng Revelation. Andyan yung mga mark of the beast. Andyan yung mga dagatang apoy. Diba? Nakakatakot talaga. Alangan hindi mo, matatakot ka na nga lang. Tapos, di mo pa yun ititake na parang, paano kayong gano'n yung mangyari sa akin, diba? Kaya doon po nagsimula lahat. Pero mo, ilang taon lumipas, 3 taon, grade 9 po ako nakakilala sa Panginoon. Ilang taon. May time pa po na ini-invite ako ng isang kapatiran natin, Pastor Giat. In-invite ako na, dumalo ka, may ticket sila Ticket ng panahon na yun, para siguro, parang concert nila Baka yung tinatawag na guys concert. Nung panahon na yun pero hindi ako pumunta. Binibintan pa ako ng ticket. Yung iba, nakita ko pa sila, naglilibot-libot Nagbibigay ng ticket na yan. Pero hindi po niloob ng Diyos. Niloob po ng Diyos na ako po ay makadalo nung panahon na natakot na ako. Kasi hindi pa ako takot nun. Wala pa akong alam Ang alam ko lang talaga, nagsisimba ka nung panahon na yun. Bawasan yung kasalanan mo. Diba, ganun naman tayo. Tapos, diba? Tapos ang ko pa dati hindi naman sa pang insulto. Ang naging reason ako bakit pa na ipagsimba para sa communion.
Yun lang po nung panahon na yun. Bata pa po kasi inisipan ko na. Hindi ko pala kung anong ibig sabihin. Di ba? Tapos kapag, alam mo yung hostya? Yung hostya po, di ba malagkit po ay kung tuyo po yun kapag once na napunta sa dila mo. Tapos sabi nila, dumikit daw sa taas, makasalanan ka. Wala, makasalanan ako, patawarin mo ako, Panginoon, di ba? Mga ano ba, mga nakakatawang bagay. Pero, hindi natin alam yung ibig sabihin. Matatawa na lamang po tayo nung ginagawa natin yun, tapos marirealize, ay ganito pa rin kalagahan. Diba? Yung kalagahan ng pagkain ng tinapay, ayan, sa atin, skyflakes, breaking of the bread, tapos juice. Tapos nung panahon po na yung mga kapatid, nung hindi pa ako nakakaalala sa Panginoon, sabi doon na syempre, palagi akong palasimba dati. Halos lahat ng sequence ng yung lahat ng program ng simbahan, kabisado ko na pati yung sinasabi ng dati ng diba? Alam mo na kung kailan matatapos, alam mo na kung malapit na matapos. Ganun po. Pero wala pong rumema sa akin. Pero dahil nga po ang Diyos ay tapat sa aking buhay, talagang napakabuti mo ng Lord. I-treasure mo natin yung mga ganung moment. Ayan. Significance of the crucifixion. Ito pong significance. Ito po yung kahalagahan ng crucifixion ng ating Panginoong Kristo. Bakit po wala na pong tao dito po sa krus na ating tinitingnan? Kasi po ang Diyos nag-reason na siya. At ang cross na to, simbolo po na tayo ay makasalanang pinatawad ng Diyos Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. At dahil sa kagandahang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya, hindi po dahil sa ating sariling gawa, yung mabubuting gawa, kundi dahil sa kagandahan ng Diyos, kagandahang loob ng Diyos sa atin. So this is the significance of the crucifixion of Jesus Christ. Una, propitiation. And ano po yung propitiation? Propitiation. Ayan. His death turned aside God's wrath. Kagaya ng aking nasabi kanina po mga kapatid, simula nung tanggapin po natin ng ating Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, hindi na po nakikita ng Diyos yung wrath ng Diyos sa atin. Hindi na po nakikita ng Diyos yung pagkagalit ng Diyos sa tao, yung mga sa mga makasalanan. Kundi ang tinitingnan na po ng Diyos sa atin yung kagandahang loob ng Panginoong Kristo. Yun po yun. Kaya, propitiation. Tandaan po natin na yung galit po ng Diyos sa atin nawala dahil sa crucifixion ng ating Panginoon. Diba? Kapag nagagalit po ba ang mga magulang natin, anong ginagawa natin? Tumatameme? Baka yung iba, lumalayas. Yeah. Ako dati, ganun din ulit ako dati. Paano yun? Lumalayas po ako sa bahay. Yan. Lumalayas. Pero dahil nga, ang Diyos po ay mabuti. Talagang, yung pagkagalit ng Diyos sa atin, nawala. Grabe no, napaka-powerful no. Hindi tinitingnan, in-overlook ng Lord yung kahinaan natin no. In-overlook ng Lord yung hindi natin paging tapat kasi mahal na mahal niya tayo. Dahil nga po, ang Diyos punong-puno ng second chances. Pangalawa, reconciliation. Yan. Merong tinatawag sa accounting na bank reconciliation. Andyan dyan yung mga errors, andyan yung mga pagbabanggain mo, yung bank mo, bank to book, book to bank. Diba? Pero, besides of that, reconciliation, humanity is no longer considered an enemy of God. Your grace is enough. Ang grace po ng Lord sapat na sa atin. Reconciliation, nag-reconcile na po. Ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo po ang naging dahilan para tayo po ay magkaroon ng access papuntang kalangitan. Humanity is no longer considered an enemy of God. Hindi na po tayo kaaway ng Diyos. Ginawa na po tayong kaibigan. Kung babasahin po natin sa John, sabi doon, hindi ko na kayo itinuturing na kaaway, salip tinuturing ko kayong kaibigan. Diba? Imagine from kaibigan to friend. Ay, mali, sorry. From kaaway to friend. Kaibigan to friend, sorry. Mali.
English translation lang, no? Pero yun mga kapatid, yung kaaway mo, naging kaibigan mo. Bihira lang po mangyari sa tao yun. Kahit nga kaibigan natin, naging kaaway natin eh. Ang Diyos, kaaway niya, ginawang kaibigan. Tayo pong mga tao yun. Kasi nga, napupuno tayo ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Na-appreciate po ba natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid? Yan. Pangatlo, temple curtain tier. Ano po ibig sabihin nun? Nung panahon po kasi na yun, nung panahon po na ang nag-ahari pa lamang po ay batas, ito po yung tinatawag na Holy of Holies. Grabe, tumatayo ako sa Holy of Holies. No? Joke lang. Tapos ito naman yung Holy Place. Nung panahon po na yun, dito po, may pulang tabing. Ang significant po nun, ang ibig sabihin po nun, wala pong makakarating sa dakong kabanal-banalan, kundi yung mga Pariseo lamang. Hindi po pwedeng makapanig po dito yung mga tao, mga ordinaryong tao. Kasi ang pwedeng makapanig lamang po dito ng panahon na yun is yung mga Pariseo. Yung mga pare ng panahon po ng Old Testament. At kapag may taong nagkasala, mula po doon sa gate, imagine nyo po mula dyan sa gate, lalagay ka ng kawal. Kawal dito sa paa. Siyempre, kumakalansing yan. Kumakalansing. Kapag kumakalansing pa yan, ibig sabihin yan, buhay ka pa. Mag-aalay ka mag-aalay ka ng handog. Kapag ikaw nagkasala, mag-aalay ka ng handog. Nakatali yung may kawal dito sa paa mo. Mag-aalay ka kapag kumakalansing yan. Pagdating dito, tapos kapag umusok yung alay na handog mo, tapos kapag once na si Lord ay natuwa, mabubuhay ka. Pero kapag hindi po tumunog na yung kalansing ng paa mo, wala na. Patay ka na, hihilahin ka na lang. Diba? Napaka grabe kung tayo po nung panahon pa na yun. Napakahirap na nga ng buhay natin. Wala nga na nga po tayong ari-arian, mga hayop. Mag-aalay tayo sa Panginoon, maghandog tayo sa Diyos. Diba? Paano kung wala nang handog yung kung wala ka nang may handog sa Panginoon, patay ka na. Diba? Pero dahil nga po sa kagandang loob po ng Diyos, tayo po ay nagkaroon ng yung curtain po na yun nasira. Nung panahon po ng na pinako ang Diyos anak, ang ating Panginoong Hesus, napunit po yung tabing. Ibig sabihin nun, malaya na po tayong lumapit sa harapan ng Panginoon. Anywhere po, pwede na po tayong lumapit sa Diyos. Yan. So, the cross is the ultimate unchanging proof of God's faithfulness, demonstrating His unwavering commitment to His promises, love, and righteousness by sacrificing His Son for human redemption. Kaya mga kapatid, yung cross po, yan po yung patunay na ang Diyos po ay hindi nagbabago. Tapat po ang Diyos sa ating buhay. Hindi nagbabago yung pagmamahal niya, hindi nagbabago yung pangako niya, hindi magbabago yung katwiran niya sa pamamagitan ng pagsasakripisyo niya para sa mga tao. Kaya po mapalad ka kapatid, mahalaga ka sa harapan ng Panginoon. Huwag mong sayangin na yung pagkatao mo ay mabaliwala lamang ng ibang bagay. Bagkos gamitin mo yung buhay mo para mapuluguran mo ang ating Panginoon. So, next po, isa po sa mga encouragement. Yan, encouragement po ni Apostol Pablo para sa mga believers na kailangan maging tapat. Yan. Una, be strong in the grace of God. Yan. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. 2 Timothy chapter 2 verse 1. Kaya nga, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ng kagandahang loob ni Kristo. Sa ating paglalakbay bilang isang Kristiyano, maraming mga trials and circumstances sa buhay natin. Pasalamat ka sa Panginoon, kapatid, sapagkat nandito ka pa, nagpapatuloy. May time siguro sa buhay mo na parang sumuko ka na sa paglilingkod sa Panginoon, pero salamat sa Panginoon sapagkat nandito pa tayo, nagpapatuloy. Patuloy tayo magpakatatag. Pangalawa, have a part in the ministry of Christ. Magkaroon po tayo ng parte sa ministry ng ating Panginoon. Kung anong ministry mo, pahalagahan mo. Yan.
Yung iba nagpapasalamat sa Panginoon. Nakakalungkot lang po isipin. May mga Kristiyano nagpapasalamat sa Panginoon sa promotion, sa ministry, sa panibagong ministry na binigay. Ang daming mga ministry na binigay, pinagpapasalamat sa Panginoon. Pero ngayon, nawawala. Wala yung ibang tao. Wala. Nakakalungkot lang po isipin. Diba? May mga testify, pinagpapasalamat nila sa Panginoon. Pero tayo po mga kapatid, maging parte po tayo ng ministry, maliit man o malaki. Alam niyo po, ang ministry po, parang katawan lang din po yan. Ang sakit ng kalikingan ay sakit ng buong katawan. Kaya, kung ang isang tao, ang isang member po ng church ay, kumbaga yung ministry na kinabibilangan niya, hindi nagagman na mapipili po yung operation po ng church natin. Kaya mainam po, mahalaga po sa buhay ng bawat isa na magkaroon tayo ng ministry. Then, focus on what God has entrusted you in His ministry. Ayan. Magkaroon tayo ng focus sa ministry na binigay po ng Diyos sa atin. 2 Timothy chapter 2 verse 4. Sabi po dito, ang isang kawal ay hindi naging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip sinisikap niya ang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Reminder po mga kapatid, mga kabataan, mga adult, tayo po mga likod ng Panginoon. Huwag na po nating entertain yung mga bagay na walang kinalaman sa buhay ng isang Kristiyano, kaya yung buhay ng pagiging Kristiyano, yung buhay ng pagiging tao natin. Yung mga bata, pagiging bata natin ng panahon na bata pa tayo, huwag na nating balikan. Diba? Kasi, sabi dito, ang mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Diba? Ang mga bagay na walang kaugnayan sa ministry, hindi na dapat natin tinitingnan yan. Focus po tayo sa ministry. Then, remember Christ suffering for you. 2 Timothy chapter 2 verse 8, alalahanin mo si Kristo ang muling binuhay at magmula sa angkan ni David ayon sa magandang balita ang ipinapangaral ko. Kailangan po nating alalahanin po ang ating Panginoong Kristo na nagbigay ng buhay, nag-alay ng buhay para sa atin. Then, forget and die yourself. 2 Timothy chapter 2 verse 10, tinitiis ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Verse 11, kung totoong kasabihan, 10-11, totoo ang kasabihan ito, kung tayo namatay na kasama ni Kristo, mabubuhay din tayo kasama niya. Ayan po. Isa po sa mga reminder ulit sa atin. Kung ikaw kapatid ay nakatanggap ng biyaya, yung sukdulang biyaya, which is yung kaligtasan, huwag mo naman ipagdamon sa kapwa mo na hindi mo ma-share yung kaligtasan sa kanila. Diba? Kaya po, pagtiisan po natin yung mga bagay alang-alang sa kagandahang loob ng Diyos. Yan. Then, as sa conclusion po, yan, conclusion na po tayo. Pero bago po doon, babasahin ko po dito, ang krus ay nagre-representa sa pagtatagpo ng kasamaan ng tao at banal na pag-ibig ng Diyos. Dito ginamit ng Diyos ang mga gawa ng tao upang ang pagpako kay Jesus upang tuparin ang kanyang plano ng pagtubos. Yun na nga po yung dahilan kung bakit tayo po ay naligtas dahil sa ating kasalanan. Yung cross po ay naging reason. At yung cross po na yan, wala pong iba napako dyan kundi yung ating Panginoong Kristo. So, we might have lack of courage to do our ministries. We might have discouragements in our families, in our faith, in our academics, in our work. Sometimes we may have stubbornness, man-pleaser, and neglect our duties, but always remember that God remains faithful to us. He will never abandon us, and He'll never let us go through it all. Yan. Hindi po tayo iniwan ng Panginoon. As an application po mga kapatid, sabi din dito, even when humans are unfaithful or do not keep their promises, God always remains faithful to His word and character. Yan. So, pangawakan po natin ang katapangan ng Diyos sa atin. As an application, hold unto Jesus and fight the good fight of faith. Malayo na po tayo. Malayo na po ang nilakbay natin, pero malayo pa po tayo sa ating lalakbayin. Yan. Kaya salamat sa Panginoon. Panghawakan po natin ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesus,
at ipaglaban natin ang magandang balita ng kaligtasan, yung pananampalataya natin hanggang sa huling buhay natin. Amin po ba? Challenge po yan sa ating mga buhay na maglingkod sa Diyos? Na parang parang walang challenge Then, remember God's faithfulness. Yan po yung mahalaga. Kapag inaalala po natin yung katapatan ng Diyos sa ating mga buhay, mabubus ulit yung natin Mabubus ulit yung ginagawa natin na paglilingkod Kailangan lang natin alalahanin. Yan. Be faithful in any matter to glorify God. Kailangan natin maging tapat sa lahat ng bagay, not only spiritually, but also in all aspects of our lives. Kailangan natin na maging tapat. Kasi, kaya nga sinabi dun sa Bible, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Paano mo makakamtan ang malaking bagay kung ikaw ay hindi ka tapat sa maliit na bagay, di ba? Kaya, marunong din ang Diyos Hindi niya hayaan na instantly bibigay yung malaking bagay para sa iyo. Pero isa lang ang kailangan natin gawin. Kailangan natin maging tapat sa magulang, maging tapat sa magulang kung yung tuition mo ganito, sabihin mo, huwag kang mandaya. Kasi kung ano yung panukat na ginawa sa iyo, yun din panukat na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Kaya salamat sa Panginoon. Nawa, isa po itong encouragement sa atin na kailangan natin magpatuloy. Magpapatuloy pa po tayo sa Panginoon. Amin po ba? Amen. Patuloy po tayo sa Lord at hayaan mo natin na ang Diyos po ang mag-bless po sa atin. Always do our best and let God do all the rest. Tayo po itong mayo, tayo po umawit sa Panginoon. Hallelujah. Lord, salamat Panginoon sa kabutihan nyo. So, ito, alalahanin po natin kung paano po naging tapat ang Diyos sa atin sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa atin. Salamat, Lord, sa katapatan nyo sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa biyaya, sa sakdulang biyaya niyo po sa amin, Panginoon. Dahil, Panginoong Diyos, sa krus ng Kalbaryo, kayo po ay namatay, Panginoon. Kayo po ay nakusahan, Panginoon, na kayo namatay. Ipinako, Panginoon. Lord, ngunit sa kabila po ng bagay na yon, paglipas po ng 3 araw, kayo po ay muling binuhay ng ating Diyos, ng aming Diyos. At sa oras nito, Panginoon, kayo po ngayon ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos natin. Tinitingnan niyo po ngayon ang aming mga buhay. Lord, katapatan mo, Diyos, ay tunay, Panginoon. Pakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Kumilos ka sa amin, Panginoon. You have been so good to us, Lord. You never let us go through it all. Awitin mo natin ang awit dito na parang tayo po umawit. You are forever in my life. You see me through the season, O God. Hallelujah. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, Lord, and I wait on you, Jesus. Wait on you. I'll sing to you, Lord. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I am
Lord God. Hallelujah. Your righteousness and I look to you. And I wait on you, Lord. Wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You'll never let me. I will sing to God, hallelujah. Yes, Jesus, we praise your name, Lord God. Thank you, Lord God, for giving your life to us. Growing on, Lord God, hallelujah. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. Through it all. Sing praises to the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Sing hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sing once again, hallelujah, 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 Lord. I'll sing to you, Lord, the hymn of love. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. Carrying everlasting arms. You'll never let me go. Through it all. You'll never let me go, God. You'll never let me go. Through it all. Sing for us, you'll never let me go, Lord. You'll never let me go. Through it all. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa katapat na niyo sa aming mga buhay. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-ibig niyo sa amin. Hindi kami tapat, Panginoon, pero dahil sa iyong kagandahang loob, Panginoon, hindi mo nakikita yun sa amin, Panginoon Diyos. Lord, mahal na mahal mo kami, Panginoon. Simula pa lamang ng una. Hayaan niyo po, Diyos, yung pagmamahal na binigay niyo po sa amin. Ipatuloy po namin maranasan, Panginoon Diyos. Huwag niyo po kaming iiwan, Lord. Yung mga pangako mo sa amin, Panginoon, ipatuloy namin pangahawakan, Panginoon. Yung kaligtasan na meron kami, ipatuloy namin papahalagahan, O Diyos.
Lord, yung pangako din po namin sa inyo, Panginoon, hayaan niyo po na ma-realize po namin at magampanan nito sa abot ng aming makakaya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang iyong anak, ang iyong mga anak na nandito, O Panginoon. Hayaan niyo ang mga salita mo ay patuloy na po tumimos sa pinakamandabang bahagi ng aming mga puso. At patuloy naming aalalahanin, Panginoon, na hindi mo kami hinayaang iniwan sa kabila ng lahat. Kaya na aming inawit, Lord, you'll never let us go through it all. At patuloy po namin awitan ang iyong katapatan, ang iyong pag-ibig sa aming mga buhay. Muli, Lord God, sa iyo pa namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay at sa iyo po ang pinakamataas sa papulit pa salamat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo po natin magsabi ng Amen. Amen. Atin pong salyuhan ang salita ng Diyos. Indeed, the grace of God is enough. Hallelujah! He is moving to lead us strong.
Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa oras po na ito ay muli tayo po ay magbabalik ng ating pasasalamat sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng ating tithes and offering. Amen. Handa na po ba ang bawat isa para po ibigay ang ating tithes and offering sa ating Panginoon? Amen. Mukhang mahina pa. Handa na po ba ang bawat isa upang ibigay ang ating handog na tithes and offering sa ating Panginoon? Amen. Amen. Hiningal pa ako. Amen. Amen. Di ba sa atin itong pagbibigay, nararapat po na bukal sa loob natin at hindi na pipilitan lamang. Amen. And naranasan niyo na po ba, halimbawa, di ba nagbigay po tayo ng tithes and offering, tapos kinabukasan, andyan na, di ba, grabe yung blessing na binibigay agad ng ating Panginoon sa atin. Yung mga unexpected blessing na may mga kapatid na nagbibigay, may mga kapatid or mga magulang na nagbibigay sa atin ng mga pera. Sa pamagitan nun, doon pinaparating ng ating Panginoon yung mga blessing na natatanggap natin. Amen. Amen. Sabi dito sa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat na ginamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin panukat sa inyo. Amen. Diba yung verse po na ito, nakalagay po yan sa natin, sa tithes and offering po na envelope natin kung mapapansin po ninyo. Amen. Sabi nga dito, diba, magbigay kayo at kayo ibibigyan ng Diyos. Amen. Kaya sa atin po, kung ano po yung mga natanggap natin na pagpapala na mula sa Diyos, bibigay po natin or balik natin sa Panginoon kung ano po yung nararapat sa Kanya. Amen. Tayo po yung pagpapalain po ng ating Panginoon. Amen. Tayo po yung manalangin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tuloy kami yung nagpapasalamat, Panginoon, sa mga natanggap po namin na mga blessing, Panginoon. Lord God, babalik po namin ito sa iyo, Panginoon, ng bukal sa aming mga puso, Panginoon. Lord God, pagpalain mo, Lord God, ang mga magbibigay, Panginoon. Hallelujah. Balik mo sa kanila, Lord God, ng siksik, liglig at umabang mga ito, Lord God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Samahan mo na, Dave. Dave, samahan mo si kuya mo. Luko ito. Ayaw na yun, may kapasama. Inutusan mo lang. Grabe na, tibasan ka na. Ipormahan niya. Hindi, dito lang sa baba. Sigurado ka, bilang kita ang hindi pa. Tama. Di kit kita, medit kit kita, medit. Saya sendiri. Yan, tunggoy. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, don't know who's in a well. 3 whole days, 1, 2, 3, the greatest treasure, the world God's people roam. It's in the Bible, we know what built to fall.
rainbows in the sky to show the world. He's the only way for your every day. He's the only way. Galing Ninan ah, galing Ninan. Magaling si B-Boy. Ninan. Galing ka sayaw. Tingin na to. Praise. Sige po, darako na po tayo po sa ating pong announcement. At ito po ang naka-schedule po sa darating na Sunday. Ayan, bilis po ng araw, February 1 na po. Parang kailan lang, January 1. Ayan, February na. Ngayon po, ito po ang naka-schedule. Opening prayer po si Brother Jason. Word of God si Brother Rian. Tithes and offering Brother Mark Angelo. Special number po ang music ministry at closing prayer po Sister Ramia Karil Dalit. At ayun po, dahil nga po ngayon po ang celebration po ng ating Bible Month. Ayan, babal po natin ang Panginoon. Ayan, wala pong uuwi. Lahat po tayo kasali. Ayan po, meron po tayong pot blessings. Ayan, so dito po tayo magsama-samang kakain po. Wala pong tatakas. Ang tatakas po ay mananagot kay Lord. Joke lang. Ayan, dito po tayo lahat magtatanghalian. So, ayun po. At nasend na rin po yung per group po sa ating pong GC. So, please be reminded po. Ayan, kausapin nyo na po yung mga grupo nyo kung nag-review ba kayo, kung anong preparations po yung ginawa ninyo. Ayan po. So, purihin po ang Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay magwakas na po sa... tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay magwawakas na po sa panalangin. Amen. Bago po tayo magwakas sa panalangin, muli po tayong umawit para sa ating Panginoon. Amen. Kailangan lamang po natin ay ang ating Panginoon. Hallelujah. Patuloy po natin siyang handugan ng isa pang awitin. Purihin po ang ating Panginoon.
mo ko at panalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, na natapos, Panginoon, ang aming gawain, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, sa salita mo, O God, na namutawi sa aming mga puso, Panginoon. Lord God, ikaw ang siyang magpala nito, Panginoon. Ganon din, Lord God, I pray, O God, sa anak mo na ginamit mo, Panginoon, upang maghayag ng iyong salita, Panginoon, kay Brother Mark Angelo. Tommy, Panginoon, Lord God, alam mo, Panginoon, kung ano ang kanyang mga desire, Lord God, sa kanya, Panginoon. Alam mo kung ano ang kanyang mga panalangin sa iyo, Lord God. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang siya kumakatagpo nito, Lord God. I-bless mo siya, Lord God, sa lahat, Panginoon, mapapinansyan man to, kung ano man mga bagay, Lord God, na kanyang gugustuhin, Lord God. Lord, ikaw ang magpala, Lord God, sa kanyang buhay. Ganon din, Panginoon, sa amin, Panginoon, na narito, Lord God. Alam mo lamang, Panginoon, na ito lamang ang aming bilang, Lord God. Pero, Lord God, ikaw ang siyang magpala sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, at sa pagsamantala namin paghihiwalay, Panginoon, at sa pagsamantala namin paghihiwalay, Lord God, na may Panginoon, ikaw din, Panginoon, ang aming kasama, Lord God, at sa natitira pa po namin gawain, Lord God, sa Bible month namin mamaya, Lord God. Lord, ikaw ang siyang pumagitna upang sa ganon, Panginoon, maging masaya, matagumpay ang aming gawain mamayang hapon, Panginoon. Lord God, salamat, Panginoon. Sa iyo nga, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen! Amen! Minsan pa po, tayo po'y magkamayan at magbatian. Deep cries out! Down in the river,